Hi guys, this is Ming Nagawa and welcome back to my channel. For today's video, i-share ko sa inyo kung ano yung feeling kong most toxic ward na napuntahan ko na. Or baka ako lang nahirapan din. So, let's start! If you are new to this channel, please don't forget to subscribe and give me a thumbs up. So disclaimer lang guys, yung mga sasabihin ko dito, limited lang yung mga information na alam ko, tapos based siya sa sarili kong experience. So pag may pagkukulang man or nasobrahan or mali, please forgive me. Hello, estudyante pa lang ako, so let's start na. So far, apat pa lang yung napupuntahan kong ward, which is surgical, medical, OB, tas pedia. Yung first na napuntahan namin sa surgical ward. Sa ward na to, dito mo mai-encounter yung mga patient which will undergo surgery or tapos na yung surgery nila. So, dito, sa ward na to, dito i-prepare yung mga pasyente, inaalagaan yung mga pasyente bago yung before nung surgery nila. Before nung surgery nila. So, halimbawa ng surgery is appendectomy, ganyan, or ano pa ba? Appendectomy, breast surgery, urological surgery, ganyan. Tapos, or kahit basta may incision na involved. Tapos, doon sila manggagaling kasi pupunta sa surgery, tapos ibabalik ulit doon. So, dito mo i-encounter yung mga matanungin, yung mga, uy, ano yan? Uy, ano to? Yung mga pulse oximeter, ano daw yan, ganyan. Tapos, sa ward na to, dito ko na-encounter yung maarting pasyente. Promise. Like, kasing arte kong magsalita. Ganyan. So, sa ward nga na to, na-encounter ko yung pasyente, maarte, tapos, kunwari, i-VVS mo yung pasyente. Kasi conscious pa sila, normal. Normal pa naman sila before nung surgery nila. So, kunwari, kinukuha ko yung oxygen level sheet nila, yung gamit yung anong tawag doon, Diyos ko, pulse oximeter, tapos ilalagay mo doon, tapos sabi, ay, ano yan, tapos, uy, ano yan, ganto, ang dami nilang tanong, promise. Tapos dito pa, pag, di ba nga conscious sila, kasi nga parang conscious pa sila before nung surgery, so normal lang na tao na kausap mo, tas pag kunwari, di ba nga may nameplate, tas babasahin nila yung apelyido mo, tas kilala nila yung angkan mo, tapos maging feeling close sila, tapos, alam mo yon, tapos feeling close, tapos, ganito, ganyan, charing, joke. Basta ganun yung word na yun, so weird. So ayaw ko nakipag, sa kakilala sa may kakilala sa angkan ko, kasi nga, parang nakakahiya sa mga staff nurse. Parang, meron din yung mga bantay. Yung isang ang kasama ko, kasi kunwari, magkaharap yun na kwarto. Parang, akin yung isang kwarto, kanya yung isang kwarto. Tapos nga, meron yung pasyente niya. Ang bitcheso nung nanay, promise. Tapos, ayaw na namin, atas nireport namin dun sa nurse, sa staff nurse. Tapos sabi nila, ganito talaga yung parents nyo. Maarte, tapos bitchesa. So, wala. Tiniis na lang namin hanggang natapos yung rotation namin doon. So, ayun. Ang weird lang. Charot. So, sa second na ward, sa medical ward. Sa ward naman na to, ito yung mga dito mo aalagaan yung patients who has various diseases na undergoing treatment pa, mga ganun, patient who are
under treatment. Basta ganun. Kunwari, for example na disease na lang yung pneumonia, ganun, diabetes. So, importante yung role nyo as a nurse kasi nga, trinitreat nyo yung patient. So, sa word naman na to, kailangan mo maging maingat sa sarili mo, tapos i-protect mo first yung sarili mo kasi nga, halo-halo na yung sakit doon. So, kunwari pneumonia, kailangan mo magmask. Tapos, dito yung mga, sa word na to, meron pa yung nagda-dialysis. Tapos, eto nga nung isang araw, nagda-dialysis, tapos, ibibipi ko sana dito niya, kukunin ko yung blood pressure niya, tapos sobrang sakit daw yung arm niya. Tapos dito naman, naka-dextrose. So sabi ko, gusto mo, sa paa ako na lang kunin yung BP mo. So, ayun, ikaw na lang yung gagawa ng paraan mo para makuha yung BP, ganyan, yung temperature nila. Pero, nung sabi ko sa paa, tapos yung pasyente din lang yung nahiya. Tapos sabi niya, sige sir, dito na lang. So, sundan mo na lang yung gusto niya. Third na napuntahan ko sa OB, gynae ward, OB, gynecology ward. So, sa ward naman na to, kabilang yung mga buntis, nagle-labor, mga nganak, tapos yung mga 1 day old na baby, charing meron pang ganun. So, ayun, yung kakapanganak na baby. So, dito naman na ward, okay lang din mag-VS sa mother. Kaso nga, pag kunwari, okay lang pag temperature yung kukunin mo, ganern. Pero pag nung iba na, sa baby, sobrang delicate nung skin nila, kaya matatakot ka na lang hawakan sila. Kasi nga, kakapanganak pa lang. Tapos, okay lang din naman. Makakasanayan mo din lang. So, ikaw na lang gumawa ng paraan para makuha mo yung gusto mo sa kanila. Tapos, yung fourth na ward is pedia ward. Ang mga pasyente mo naman dito is babies until 18 years of age. So, yung OB tapos yung pedia ward, dito ko masasabi na sobrang medyo boring pero challenging siya kasi nga ganito siya parang kunwari yun nga sa OB, yung mga bagong panganak, delicate yung skin nila kaya matatakot kung hawakan sila. Tapos dito naman sa pedia ward, kunwari babies, ganun, or mag-grade 1, basta yung mga bata. Tapos syempre nga may mga treatment sila na kailangan ng injections, ganun. Tapos naka-dextrose pa, so may trauma sila sa mga injections, ganun. Tapos pag yun nga, kunwari mag-VS ka na sa kanila, tapos pupunta ka sa ward, kunwari dadaan ka lang doon sa kama nila, tapos nakita ka nilang naka-white ka, ayun, iiyak na sila, promise. So, kailangan naming gumawa ng paraan para tumahan muna bago kunin. Kunwari, meron nga yung isang bata, kukunin ko lang yung temperature niya gamit yung thermometer, digital sheet, ganun. Tapos, umiiyak na siya, kasadista, ganun. So, ayun, kailangan namin gumawa ng paraan para tumigil muna bago namin kunin yung VS nila, vital signs nila. So, yun lang naman. Tapos, malalaman mo din yung technique para matapos mo nang gawin lahat ng kailangan mong gawin. Tapos, minsan maaawa nga kami. Tapos, sige, balikan na lang namin mamaya. Ganun. Basta, gumawa ka na lang paraan para makuha mo yung gusto mong kunin. Tapos, yun nga, pag kinukuha mo nga yung kunwari temperature or yung oxygen level nila, andun yung nanay. So, kailangan mong ingatan kasi nga, naiiyak na yung bata, may stress, ganyan. So, sobrang challenging sa pedia tapos dun sa OB, promise. So, yun lang. Yun lang naman. Di pa kami pumunta sa sa OR, sa outpatient department. So, yun lang naman yung alam kong pwedeng i-share. Ano pa ba? Yun lang. So, overall, pag tinanong nyo ako, ano yung pinaka-toxic? So, pag overall,
So, overall, kung tatanungin niyo ako ano ba yung pinaka-toxic na ward na napuntahan ko, siguro para sa akin yung sa medical ward. Kasi sobrang busy doon, tas ang daming ginagawa, tas hindi ko alam, medyo madumi na ward. Kasi nga, doon yung mga maraming sakit, halo-halo na doon. So, kailangan mong i-protect yung sarili mo. Yun lang. Yes, yun lang naman. So, see you again sa next video.